Kathden at Coach Mauro, alam niyo po na pa. Kathden at Coach Mauro, naghahanda na para magsama ulit sa bench event mga kasembreros. Si Catherine po ay nakafollow na kay Mayor Mark Alcala sa Instagram. So ito yung ating mga major items mga kasembreros. Unahin ko ito, minor items natin mga kasembreros. Doon sa may, nandun na naman si Mercy mga kasembreros, di ba? Sa may, dito, sa may late celebration. At pa-birthday surprise sa mga kasembreros ng A-team ni Alden. Doon sa may Taytay Rizal mga kasembreros. So, si Mercy dito, di ba, nagpa-picture siya kay Alden. Sabi dito ng mga nagka-camera sa kanya or nag-video, sabi niya, Mercy, 17K ang sweldo, sabing ganoon ng nagka-camera at nag-video sa kanila mga kasembreros. Sobrang kulit lang, sobrang close na close ang dalawang ito mga kasembreros, no? Kung kayo po ay sumusubaybay talaga sa ating channel at saka kay Mercy ay talaga alam niyo na na siya po ay sobrang close na close kay Alden ever since na nagsimula si Alden sa showbiz mga kasembreros. So talagang siya ay solid na supporter. Tapos ang cute ng ginawa ng isang fan dito sa kay Alden mga kasembreros, ginawa niya ng parang effects na iba-iba yung haircut mga kasembreros. May shaggy, may faded, may white, yung parang may kulay na parang K-pop mga kasembreros, tapos yung braided, no? Tapos dito ay naka light green si Tisoy mga kasembreros, no? Tapos pero ito pa effect lang, no? Ang linis niyang tingnan dun sa may dito yung sa may faded na parang army haircut yata ito mga kasembreros, no? Or gupit ng mga sundalo, no? Men in uniform. So sobrang linis niya Tisoy dito sa kanyang parang haircut na Pero ito po ay effect lamang mga kasembreros, no? Na kanya pong or parang ginawa ng isang fan. So parang may ibang effect kapag iba-iba yung haircut mga kasembreros. Tapos yung Studio 24C ay pinost din pala yung Stars on the Floor ni na Alden Richards mga kasembreros. Tapos may sabi dito, Pep alerts happening now, Stars on the Floor 2026 press conference with this Marian Rivera. So yung Pep pala kasama siguro ang Studio 24C ay merong press conference kasama si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera mga kasembreros. Yun talagang itong Studio 24C, Instagram story po nila ito kahapon mga kasembreros, na kung saan ay ito yung studio or nag-aayos kay Sir Alden mga kasembreros. Yun po, so meron yata silang event, no? With Miss Marian Rivera. Tapos natutuwa ako dito mga kasembreros, yung isang fan dito ay pinost na rin, no, yung ating thumbnail, si Girlizel. Maraming salamat Girlizel. Sana nga sabi niya dito kasi sabi ko dito sa thumbnail natin ay Alden binanggit si Joy na paluha. Fake ang video ni na Mayor at Catherine mga kasembreros. So doon nga sa may tao dito sa may isa sa mga thumbnails natin mga kasembreros. So maraming salamat, no, Ma'am Girlizel. Tapos 10 hours ago, nirequote yung sinabi ni Alden dito, no? Sabi dito ng Showbiz Entertainment ay success doesn't happen overnight. Pinaghihirapan at pinaghuhugutan yan ng tiyaga at panalangin. Alden Richards. So yun po, no, ang sinabi. So parang na-mention nga niya ito mga kasembreros sa isa sa mga interviews niya mga kasembreros. So tiyaga at panalangin. So talagang tiyaga at panalangin, no? Tapos picture ni Alden dito, throwback na picture niya mga kasembreros, no, na naka sweater. Tapos yung Catherine din binihisan din actually or ginawa ng effects ng iba-iba yung haircut or hairstyle mga kasembreros. Dito naman kami Catherine ay yung parang red, white, tapos yung kulot na puti.
Tapos yung may flower, may gumamela mga kasembreros na yung pinakahuli na kanyang hairstyle or nilagay sa kanyang buhok mga kasembreros. So ang kulit lang no ng effect na ito. Parang sa TikTok yata ito mga kasembreros if I'm not mistaken. Or po pwede rin sa dito sa may CapCut mga kasembreros. So hindi kasi ako gaano gumagamit ng CapCut kaya hindi ko alam pero rin po no. Talagang ang cute lang ni attorney. Tapos so ito na nga major item natin mga kasembreros. So alam naman natin na siguro na si Alden ay spotted kasama si Coach Mauro. So nakita ko dito parang naghahanda sila no sa isang bench event or Century Tuna event mga kasembreros kung kaya nga nagpapayat si Kath at saka si Alden mga kasembreros. So dito kagabi ay kasama niya so parang it looks familiar lang na si Ma'am Catherine ay si Coach Mauro ay kasama niya si Ma'am Catherine the other day. Tapos si Coach Mauro naman talaga yung kanilang official na trainer or gym coach mga kasembreros no. So dito ay marami ang bench active. Ito ay post din or in collaboration with the bench active. So si Sir Mauro Lumba nag-Instagram story din siya no 21 minutes ago. Tapos yung si Reyno Himba no parang ganun mga kasembreros no. Madaming magaganda dito oh. Tapos ito may isang fan dito na actually marami sila no. Parang spotted nila Sir Alden, nagpa-picture sila. Kaya Soiti mga kasembreros. So nakakap dito si okay. So tinan yung damit niya, parang kaano rin yung kay Ma'am Catherine. Tawag din yung kay Ma'am Catherine mga kasembreros. Pero hindi ko na i-flash dito yung hindi ko na ma-flash yung dito yung picture mismo mga kasembreros sa suot ni Ma'am Catherine yung sa kanya. Tapos si Alden mismo of course ay nag-post sa kanyang Instagram kanina mga kasembreros. So dito ay sino ba tong inaakbayan niya? Si Marilyn Capones ba ito? O parang si Marilyn Capones yata yung inaakbayan ni Soiti mga kasembreros. So ang clingy ni Soiti, ang clingy ni Soiti mga kasembreros. So yun po no si makakasama niya dito sa kanyang Instagram story si Mitch Oliva, si Prince Benmar mga kasembreros no. So yun, tapos nakaupo sila dito. Yung venue na ito parang kapareha dun kina Ma'am Catherine no nung nakaraan na kung saan niya ay kasama niya si kasama nila si Coach Mauro Lumba mga kasembreros. Within lang yata ito no, within University of the Philippines na area mga kasembreros. So yun kasama yung nakaraan kasama ni Kath, sina Mama Min, si Ate Kenya at saka si Ate Tinya at saka si Coach Mauro mga kasembreros no at saka si Baby Kiona no. So yun po mga kasembreros. Tapos yun nga no, it's either bench event yung mangyayari. Last year kasi 'di ba yun parang January ba yun or parang February last year pa yata yung pinakaunang or ang event na magkasama nga sina Alden at saka si Kath na sabi nila hindi nagpansinan sa harap ng stage pero sa likod ay nagbeso-beso pa sila mga kasembreros no. At saka yung hawak ni Alden sa kamay ni Ma'am Catherine sa likod ni Ma'am Catherine ay parang may sabi ng ilan ay dito hawak ng may karapatan. So dito parang nag-ensayo sila no si Alden mga kasembreros. May post din dito ang bench active mismo. Sabi niya dito yung cute guest showed up, 5,000 felt good or 5 kilometer felt good. Thank you for running with us, Alden Richards. So yun, tapos naka-block na si Alden dito no. Mga kasembreros and mga Cathnatics. So talagang
Inaabangan ko to kung ano yung event na gagawin nila dito mga kasombreros. It's either bench talaga or it's either bench or Century Tuna. So pwede rin siyang kasi dito kapag si Coach Mauro Lumba, fitness yung na event yung gagawin nila. Tapos pwede rin namang parang itong grupo lang na to ay samahan ng mga bench people or mga models ng bench mga kasombreros. Tapos wala lang, parang nag-organize lang sila ng pagtakbo. Pwedeng ganoon din mga kasombreros, no? So yun yung mga possible reasons na tinitingnan ko rin. Pero yun nga, no, ang inisip ko talaga dito ay naghahanda sina Kath and Alden at saka si Coach Mauro for a particular event, no? It's either bench or Century Tuna nga mga kasombreros. Pero yun, malalaman natin yan sa mga susunod na mga updates natin at saka posts nila mga kasombreros, no? So marami ang actually dito marami ang nag-post na kagabi mga kasombreros. So alam ko nga, alam nyo na rin ang mga pictures at ang mga posts na ito mga kasombreros. Tapos isa sa mga main items natin mga kasombreros, major items. So yun nga, no, maging ako man ay nagulat at medyo nagkakaroon na ako ng idea, no, mga kasombreros, kasi naka-follow na si Ma'am Catherine kay Mayor Mark Alcala, no. Talagang kung nakita niyo sa screen ay in-screen record ko mga kasombreros. So finalo ni Kath mga kasombreros si Mayor Mark Alcala sa kanyang Instagram account. So yun, ako, so as I've mentioned, ay magkakaroon ako ng konting idea mga kasombreros. Pero hanggat wala pa rin umaamin ay isa rin kasi sa mga parang yung mga tao, yung statement ni ni Mayor Mark Alcala dun sa kanyang birthday wish, nung tinanong siya kung ano yung birthday wish niya, parang kindness, tapos parang gano'n, parang kindness about isa, no, na hindi daw mahirap gawin. Madaling sabihin pero although mahirap gawin, pero parang gano'n yung gusto niyang sabihin, no, mga kasombreros, na maging kind tayo sa bawat isa. So hindi naman siya diretso na pero para matao ay sabi niya parang yun yung gusto niyang puntuhin, na kung ano man ang relationship or status na meron siya. So as in wala ako, blanco na may konting idea and so on. So hindi talaga ako kumbinsido pa, pero may konting idea na parang ganoon mga kasombreros. So hanggat walang umaamin at wala pang legit na proof mga kasombreros at hindi edited, ay Kath din pa rin ako mga kasombreros, no? Kahit ano mangyari. Pero kung yun nga, no, kung siguro nagpakasal na sila at tumagal, ay yun na siguro. Pero hanggat single si Alden at saka wala pang official na umaamin mga kasombreros, ay team panatag pa rin ako mga kasombreros. Pero yun, no, medyo ako malungkot na nakafollow si Ma'am Catherine kay Mayor Mark Alcala, kasi that means a lot, no, sa mga celebrities na kagaya nila, lalo pat very hot yung issue na yun nga, no, sila ni Mayor Mark Alcala, tapos sabay nag-follow pa siya agad na kay Mayor Mark Alcala, ay talaga yung mga tao nagkarambola na yung mga tao mga kasombreros, na ginajudge na si Ma'am Catherine na pumatol sa politiko, pumatol sa red flag and so on mga kasombreros. So yun, minsan kasi may mga tao hindi mo na masisi na kunwari pag ganun yung idea na talagang pumatol na si Ma'am Catherine sa isang politiko, which is hindi pa naman natin I'm not jumping into any conclusion mga kasombreros, which is wala pa naman. Ang kasi dito, ang problema kasi ay red flag kasi yung mga politiko ngayon sa nakawan, no, sa pang-api sa mga may hirap, no. So tapos sumabay pa siya na public figure, no, sobrang sikat.
Tapos sabay yun na nagkakaroon ng idea ang mga tao. So hindi mo rin minsan masisi ang mga tao no pagka gano'n na nilook up ka nila tapos pumatol ka sa isang parang may bahay na ito hindi ito final mga customers. Parang ano ko lang parang point of view ko lang ba no in general mga kasombrero na kahit sino na siguro na hinahangaan natin tapos very good ang record tapos sabay pumatol sa isang red flag no mga kasembreros or sa isang alam natin na ang trabaho ay hindi ko naman nilalahat na ibig sabihin ay magnanakaw si Mayor Mark Alcala pero nasa linya kasi no nasa parang nasa linya kasi ng parang yung general thought ng tao ngayon ay kapag congressman, kapag government official ka ay talagang red flag ka no dito sa Sinek the King parang ganoon mga kasembreros no parang kung ikaw ay isang politiko generalize ka nila sinasama ka nila doon sa may sa linya ng mga corrupt no so ganoon siya mga kasembreros so which is definitely no very red flag mga kasembreros. So, pero yun nga, no, wala pang official confirmation. So, yun lang talaga, no, ako rin ay nalungkot, no, na talaga, sinekdoki nga yung yung figure of speech in which a part is made to represent the whole or vice versa. So, kapag ikaw, parang ano ka ba, part ka ng isang representation ka lang, pero generalize ka na nila. So, parang, kunwari, pag sinabing ang Pilipino ay, si Maria ay Pilipino, so tapos lahat ng si Maria ay Pilipino tapos caring siya, hospitable. So lahat ng Pilipino kapag pumunta ka sa ibang bansa ay hospitable. So parang ganun ba general representation yung isang specific na agent o representative mga kasembreros. So talagang na English lesson ako dito no. So pero yun po no mga kasembreros, ako mag-aantay pa rin ako no. At mananalig mga kasembreros. Sa mga gusto lang hindi ko po kayo pipilitin. Mga kasembreros and mga Cathinatics. Tapos, so actually yan lamang no, sa ating Cathin items. Next ko na lang isasama si Donnie at saka si Nabel, mga kasunong dumbbell natin na items. So, yun po, no? So, wala tayong video na papakinggan. Pakinggan natin ang salita ng Panginoon, sobrang ganda. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Sobrang kulit ng ating Word of God mga kasembreros. Title pa lang ay matutuwa na tayo at medyo makukulitan. Problema mo, carry mo. Wow, bakit ganito yung ating title, no? Napaka-short lang nito. Galatians chapter 6 verse 5. For each one shall bear his own load. O, di ba? Napakaikli lang mga kasembreros, pero kapupulutan natin ng aral. So ito po ay unang-una kapag 'di ba narinig natin minsan na tapat mo, linis mo. Sa mga joke naman tapat mo, tapat ko, akin to. So parang ganoon mga kasama's ba. So sa buhay, tayo po ay may kinakaharap talaga no. Ang bawat pamilya, ang bawat individual, meron talaga yung kinakaharap na problema. Okay, maliit man yan na problema, malaki man yan na problema, semi-semi malaki man yan na problema, average man yan na problema. So lahat po tayo, kahit yung isang bata, no, isang baby mga kasembreros, ay may problema yan sa buhay, no? Problema niya paano siya makadede, no? Paano siya makakain, paano siya mabuhay mga kasembreros, no? Yung elementary students, college students, of course, no? Lahat tayo, kahit yung mga hayop, 'di ba? Problema nila paano makakain mga kasembreros. So lahat tayo, no? Pero tayo bilang tao ay tinuruan tayo maging responsible ng Panginoon. And Apostle Paul is reminding us na yung ating maliban kasi sa may personal problem tayo, meron tayong tinatawag na community problem, 'di ba? Meron tayong fellow believers problem, no? Sa church for example, merong problema na nag-exist sa ating community sa barangay, no? Sa ating compound, no? Sa ating kapitbahay, sa ating pamilya as a whole, ay meron po tayong problema na kinakaharap. So si Apostol Pablo, tinuturuan niya tayong maging responsable and accountable sa atin pong mga kinakaharap sa buhay na maging matatag tayo. Okay? And dahil hindi tayo perfecto, hindi endless, no, kasi nauubos yung ating lakas,
hindi endless yung ating, hindi unlimited yung ating patience, hindi unlimited yung ating love, hindi unlimited yung ating pag-asa. We have to we have to trust mga kasembreros ang the one na kung saan ay endless at walang limit, no, limitless mga kasembreros ang kanyang source ng pag-ibig, ang source ng strength, ang source ng pag-asa, ang source ng patience, forgiveness, and so on, and that is Jesus Christ, no, the Lord of Lords and the King of Kings, mga kasembreros. So, kung kaya kapag problema natin, yes, may mga times din kasi na kailangan tayo lang mismo yung magsosolve ng ating problema. May mga times din na kailangan natin ng ibang tao. So, ganoon siya mga kasembreros. Kailangan natin ng kanilang tulong, ng support mga kasembreros, so that yung mga taong tutulong, yung mga taong magbibigay ay pagpapalain din po sila ng Panginoon mga kasembreros. So, ganoon po siya. This verse emphasizes the concept of personal accountability and responsibility. It reminds us that ultimately each individual is responsible for their own actions in the eyes of God. So nga, no, kasi nga yung salvation natin ay individual din po yan. No? Kung ano yung nagawa natin dito, ano yung pamumuhay natin sa mundong ito, yun po yung ating ihaharap sa Panginoon mga kasembreros. It implies that even amidst external influences or circumstances, we have the agency to make choices and decisions that align with our beliefs and values. So yun siya, no? Sa lahat ng circumstances natin, sa gitna man ng ating mga influences at saka mga circumstances sa buhay, ay meron tayong personal choice, may personal decisions tayo na ginagawa sa buhay. Not unless kung ikaw po ay baby pa or wala pang kakayahan mga customers mag-decide or magplano sa sarili mong buhay. So, ganun po siya. Have you ever reflected on the weight of responsibility that comes with our freedom to make choices? How does knowing that you are responsible for your actions before God shape your decisions and behaviors? It inspires us to be mindful of our moral compass and the impact of our actions on ourselves and others, encouraging us to strive for integrity and righteousness in all that we do. So, maging mindful tayo na kapag yung choice ko na ito, ano yung magiging kahinatnan sa nanay ko, kapatid ko, asawa ko, magulang ko, and so on mga kasmas. Kasi lahat ng desisyon natin, dito ko na kumapamas lalo na realize mga kasmas na lahat pala ng desisyon natin, no, ay may impact, may effect sa ating pamilya. Okay, kunwari, nagdesisyon ka na ganito, tapos mali pala, so babalik ka rin pala sa pamilya mo, sa nanay mo, magulang, asawa, or so on. So ganoon po siya, no. Kahit maliit man yan, no, kahit na malaki man yan, that is why it's really important to be united sa ating pamilya, kasi whatever choice, whatever plan na ginagawa mo, kung hindi ka naman accountable in the end, na madadamay pa yung pamilya mo, ay talagang masisisi ka talaga. O, di ba? Sinabi namin sa ganito, ganyan, sa ganito, ganyan. So, nangyayari po yan, no, sa ating real world, mga kasembreros, or real life. So, kung kaya we have to be mindful, no, kung paano magkakaroon tayo ng moral compass at saka righteousness sa ating ginagawa. This verse ultimately calls for self-reflection and accountability, urging us to be conscious of our choices and their consequences in the grand scheme of our spiritual journey. So, yun siya, no? Ang pinakamahalaga kasi dito, yung spiritual aspect na sinasabi ni Apostle Paul, mga kasembreros, na sa spiritual aspect kasi, no, kapag sa church tayo, kunwari, kapag hindi siya hindi accountable yung bawat yung isang miyembro ng miyembro ng church, or someone na kailangan tulungan parati, and so on and so on. So magkakaroon sila ng burden, magkakaroon sila ng yung iba maapektuhan, madidistorbo, mga kasembreros, kasi nga naging pabigat siya, parang ganoon, mga kasembreros. Pero may mga time din na kailangan tulungan. Kumaga pa yung isang kapatiran sa church, sa pamilya for example, nade-develop din doon yung camaraderie, yung unity, na bubuo doon yung pagiging helpful, na pagiging supportive, mga kasembreros.
So but not all the time na maging pabigat ka. No, kasi kapag may problema ang isang ka-churchmate mo or kapatiran sa church, tapos kailangan ng tulong, tapos tinulungan siya ng mga kapatiran sa church, so nabubuo din yun yung camaraderie. Pero pag always na ganoon, no, same scenario, same problem, same issue, ay nagkakaroon din ng kumaga pa ng hindi magandang epekto, mga kasambreros, no, sa church in general. So kung kaya it's really important na magkaroon po ng accountability talaga, mga kasambreros. So hindi lamang siya sa church, kundi maging sa ating tahanan, mga kasambreros, specifically and more importantly sa atin pong mga tahanan, kasi doon tayo doon tayo nabubuhay at saka naninirahan araw-araw. Sabi dito, the relevance of Galatians chapter 6 verse 5 extends to contemporary society, where individuals grapple with finding the right balance between self-reliance and seeking assistance from others. In a world that often oscillates between individualism and collectivism, this verse serves as a timeless reminder of the importance of both personal responsibility and communal support within the Christian community. So kagaya na mention natin kanina, may personal at saka communal support. So yung personal, yun yung accountability natin bilang individuals. Tapos yung communal naman, communal support naman, ito yung responsibility natin sa community, no, sa ating kapatiran sa simbahan, sa ating barangay, no, sa ating compound, or so on, mga kasambreros. So kailangan magkaroon tayo ng wisdom kung paano yung nagkakaiba yung dalawang yon. Kasi syempre, no, hindi naman lahat iaasa mo kahit nga sa kapatid mo, 'di ba? Kahit na pag may problema ka, may times na ikaw lang magso-solve, may times naman na kailangan ng tulong ng kapatid mo or magulang mo or so on. So ganoon ba na hindi naman lahat iasa mo sa kapatid mo, kahit sabihin mo mahal na mahal ka ng kapatid mo or ng asawang, for example. So parang ganoon din ba pa sa bahay, no, may kanya-kanyang task tayo na ginagawa. So hindi lahat pwedeng magluto. Kailangan may nag-aasikaso ng ibang mga bagay, no? So individual tasks or individual responsibilities, mga kasambreros. So ganun po siya. Striking this equilibrium is crucial for fostering healthy relationships and spiritual growth, mga kasambreros. So nandoon yung, kasi lumalago ang tao kapag nagkakaroon siya ng responsibilities, lumalago din yung parang nagmamature ba, no, yung isipan ng isang tao, especially kapag may sarili ng pamilya or asawa or or anak, mga kasambreros, ang isang individual. So mas lalo silang nagiging responsible at accountable sa lahat ng kanilang mga choices at mga ginagawa sa buhay. Taking responsibility for our own actions means understanding that we are accountable for the choices we make and the consequences that follow. It means not shifting blame onto others or making excuses for our behavior. Instead, we must acknowledge our mistakes, learn from them, and strive to do better in the future. We can take steps to rectify any harm done and make amends when where necessary by recognizing our role in causing certain outcomes. So, kasi ang tao, di ba, pag nagkakamali, tanggapin natin na nagkamali tayo. Tapos, pag nagkamali tayo, tanggapin natin, we have to learn from that mistake. So, okay lang magkamali, mga kasmas. Ang hindi lang minsan okay, yung tanggapin, no? Mahirap sa tao. Pride yun, actually, no? Kapag hindi tayo nagtatanggap or nag-accept ng mali, mga kasmas. Kaya dito sa bahay, pag nagkamali si nanay, pag nagkamali ako, so, sorry, no? Kasi nagkamali ako, ganyan. Tapos, learn from it, no? Ganon din sila nanay kapag siya ang nagkamali. Siya na, parang kusa na ba na dumadaloy na yung acceptance ng, acceptance is the key. No, doon kasi nagsisimula ng away minsan na pag yung isa nagkamali, tapos hindi niya tinatanggap, tapos i-blame niya pa sa iba, no, hindi siya nagiging accountable. Hindi niya inaako yung responsibility na yung accountability na ako yung nag-decide, so ako yung gumawa, so ako yung nagkamali, so mali mo, so ganoon siya, mga customers. Pero mas masakit kasi at saka pangit kapag manggaling pa sa iba na mali yan, tanggapin mo, ganyan. So kung kaya mas mainam na nagkukusa na lang tayo na sorry po sa kamalian ko, sorry kasi nagkamali ako, na I made a fault, I made a mistake, and so on. So acceptance is the key, no? It's also important na
nakakapag-develop siya ng relasyon ng isang pamilya, mga kasembreros, kasi nga it shows humility na tinanggap niya ang pagkakamali niya. So ano pang gagawa mo, kahit na i-blame mo pa na i-blame, kahit na sino pa na sino, tinanggap na nga yung mali niya, tapos learn from that mistake na lang. So ganun siya, mga kasembreros, no? So ang ganda ng yung accountability talaga, kung kaya sa ating gobyerno minsan mahirap mag-ano ng accountability, kasi sila mismo ay pag kinasuhan ng ganito, syempre hugas kamay agad sila, mga kasembreros, no? But we're praying, no, na yung ating next na leader ay talagang may takot sa Diyos, mga kasembreros, at may wisdom from the Almighty God. Alright, so yun lamang po, yung title lamang po natin yung medyo pinakwela natin na tayo dito, problema mo, carry mo. Pero lahat po tayo ay may personal issues, may community issues, mga kasembreros. So ganun po siya. So may times na tayo lang yung gagawa, tayo lang yung magsosolve na ating problema. May mga times naman na kailangan natin ng tulong ng ibang tao sa paligid natin, especially our families, mga kasembreros. Alright, salamat sa Word of God, ha. No, apoy pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and a sense of accountability and responsibility. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, pa. Alam po. I love you.